Pangatlo mga kapatid, magdesisyon ka na ikaw ay maging malusog. Kasi nga, mahal natin ang Diyos, tungkulin natin manglingkod sa Diyos, pero kung ikaw ay mayroong karamdaman, hindi mo magawa yung tungkulin mo na ikaw ay makapaglingkod sa Diyos. At ang kalusugan ng ating pisikal na katawan ay hindi po yan tungkulin ng Diyos. Kundi ang kalusugan ay ating pong tungkulin. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos? Ibig sabihin, tungkulin natin na pangalagaan yung kalusugan ng ating pisikal na katawan. Kaya, ang karamdaman bunga ng kasalanan at maling lifestyle sa buhay ng tao. Bakit maraming na-high blood? Sa pagkain. Aminado naman kayo, no? Totoo po yun. Hypertension. Bakit? Sapagkat yung tulog po ng taba ng mga hayop ay hindi po yan nalulusaw sa ating katawan, bagkus kumakapit po yan sa ating mga ugat, na yung ugat po natin na dinadalaw yan ng dugo at oxygen, pag yan po ay nagkabarabara na doon sa loob, dumadami na po yung impact ng nakadikit ng mga matataba doon sa loob, hirap na po dumaan yung oxygen. Para hindi malunod yung puso, dudublihin, triplihin ang bomba ni puso o kanyang trabaho, nang sa gayon yung dugo na bumabalik sa kanya ay mailabas niya, nang sa gayon, hindi siya malulunod. Ang overwork si puso, magkaroon ng karamdaman ng ating puso. Kaya nga po, nasa pagkain, iwasan po natin hanggang maaari. Hindi naman siya sabing bawal ka kumain. Pero dapat in moderation. Kung ano yung ating inilagay sa ating katawan, yun po ay magpubunga kung ano nga po ang dulot nito. Kung malulusog ng mga pagkain, kalusugan sa ating katawan. Pero kung mga pagkain ito ay sanhin ng karamdaman, anahin po natin yung mga karamdaman sa ating pisikal na katawan. Gusto niyo ba ng masiglang katawan? Amen. Amen. Totoo? Amen. Ilang kilong lechon kaya niyo? Sabi na, tikim na ako, brother. Isang iwan na lang. Ulit po mga kapatid, na magdesisyon tayo na maging mayaman. Ang pagyaman ay desisyon. Nag-umpisa po sa desisyon ng pagyaman. Kasi ang pagyaman, hindi naman yan kusang babagsak sa harap mo para ikaw ay yumaman. Bagaman gustong-gusto ng Diyos ng kanyang mga nilikha ay yumaman, hindi yan ibabagsak sa harap natin para matamasan natin yung sinasabing kayamanan. Pero napakahalaga na sa pagbibigay natin ng kayamanan, iugnay natin doon sa purpose, ano ba ang layunin mo, bakit gusto mo yumaman? Para lang pa sabihin na, mayroon kang ganito, mayroon kang ganito, mayroon kang ganito, nakapunta ka sa dyan, nakapunta ka sa doon, kung saan ka nakarating. Para pa sabihin na kanyang ka kasi mayaman ka. So, yung motibo ng ating puso, ano ba yung purpose, bakit gusto mong yumaman? Kasi kalooban talaga ng Panginoon na ang bawat isa ay naging maaluan ng buhay. Sabi nga doon sa Juan 10:10, kung ang mga masasama ay pumarito para magnakaw, sumira at pumatay, ako naman ay naparito para kayo ay bigyan ng buhay, buhay na ganap at kasyasya. Ang maging mayaman ay tanda ng buhay na kasyasya mula sa Panginoon. Yung kayamanan na yan, mga kapatid, yun po ay ating ingatan. Kasi ang Biblia mayroong babala. No? Mayroon pong babala ang Biblia sa paghahanap ng kayamanan. Kasi sabi nga ni San Lucas sa chapter 12:15, na ang kayamanan ay hindi siyang nagtatakda sa buhay ng tao. Hindi dito nakasalalay ang kalagahan ng buhay ng tao sa kung anong kayamanan mayroon ang tao. Kaya mag-ingat po tayo. Yun din po sinasabi doon sa mga epistula sa Bagong Tipan na ang paghahangad ng yumaman, mag-ingat sapagkat ito ay isang trap. Isang bitag para ang tao ay mabuyo sa kasamaan na magdudulot ito ng kasalanan at kalaunan ay kamatayan. Sa unang Timoteo po 6:9, kaya sabi na mag-ingat kayo dahil ang talatang 10 ang sabi niya, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya yung kayamanan kung nagmimiti ka, huwag mong ibigin.
pag inibig mo ang kayamanan, yan ang po ay pagmumulan na lalong papangit ang ugali mo. Maging lalo kang sakit. Ako, tataas ang pride mo, naging namayabang ka, baka hindi ka na ma-rich. Ang kayamanan ay dapat gamitin natin para higit na mapaglingkuran ng Diyos. Kasi higit na nakakapaglingkod ang tao kung siya ay mayroong mga bagay na galing sa Panginoon, mga biyaya. Mayroong misyon kung bakit pinagyaman ng Diyos ang tao para matulungang may anat yung kanyang kapwa. Ibigyan ka ng labis sa iyong pangailangan, hindi para itago mo, kundi para itulong mo sa iyong kapwa. Para itulong mo sa iglesia, sa simbahan. Halimbawa, dito sa Damka Chapter, maraming mga pangailangan na kailangan nating i-upgrade yung mga gamit natin. Kasi ang tagal na po itong mga gamit na gawain po dito sa Damka. Marami na po tayong dapat napalitan. Actually, yung ating po mga wireless microphone, binilang ko, mahigit 20 na po yung ating napundar. Subalit ang gumagana na lang ay 6. Kasi ganun po talaga ang gamit. Habang ginagamit, tumatagal ay nasisira. So, ibig sabihin, napakaraming pwede nating magawa kung maalwan ang buhay natin. Matutulungan natin ang pangailangan ng iglesia ng pamayanan na kung saan napabilang tayo na nagpapakain sa atin ang salita ng Diyos. Regular tuwing araw ng Biyernes, pinapakain tayo. Kaya may tungkulin tayo kung tayo ay pinagpala ng higit doon sa ating pangailangan. Natutuwa ako, mayroong mga manggagawa at mayroong ibang attendees kung saan nagbibigay ng upuan. Kung bibili sila ng upuan, dinadala. Brother, sister, ang pagkupo sa gawain ng Panginoon. Hindi ko namin sila hinihingan, pero nakita nila na nagkukulang yung upuan, kaya sila ay pusang loob na bumili at inambag dito sa gawain. No, mayroon pong isang taong ginamit, kasi napapansin niyo po noon, tuwing gawain tayo, mayroon tayong screen na malaki na kung saan nakikita kung anong ginagawa natin. Nasusundan po natin para tayo nag-karaoke. Kung yung mga kinakanta ng ating mga choir, nasusundan natin kasi nababasa po natin sa big screen. Mayroon po isang tao ginamit ng araw ngayon. Nag-donate po siya ng proyekto. At hindi biro halaga po yun. Sapagkat kulang-kulang 30 mil po halaga ng proyekto. Pero nagbigay na siya ng gano'n, hindi po siya naghirap. Kasi sabi nga ng Panginoon, ang anumang ibibigay mo para sa akin, hindi yan mawawala sa iyo, hindi yan kabawasan sa iyo, kundi yan ang dahilan kung bakit lalong dadami ang biyayang ibubuhos ko sa inyo. Dahil sabi nga sa Lucas 3:38, bibigyan mo kayo ng pagpapala na siksik. Ayan, kabistado na talaga, napakala din ng Panginoon, di ba? Totoo po yun. Mayroong iba rito tahimik, pero ginagawa yung pag-iika po. At nakita po namin yung pagbabago ng kanilang mga buhay. Yung mawala sa iyo yung pag-aalala sa bawat araw, malaking biyaya po yan sa buhay ng isang tao. Kasi maraming tao, sobrang, kaya nagkaroon ng anxiety, nagkaroon ng depression, sa labis na pag-iisip, ay bukas, wala yata kami sa saingin. Ay sa mga lawa, bayaran na ng ganito, wala kami pagbayad. Pero yung taong naniniwala at nilagat niya ang tiwala niya sa Diyos, hindi ko siya mag-alala sapagkat naniniwala siya na sabi nga ng Panginoon, kung ang mga maya na hindi nag-iipon, hindi nagtatrabaho, ay hindi pinabayaan ng Diyos, kayo pa kaya na nilikha na kalarawan at kawangis ng Diyos ang pababayaan ng Diyos? Hindi. Kung ang isa isang anak, ibinigay niya, pangangailangan pa kaya ninyo ang hindi ibigay ng Panginoon. Ang susi lamang, kailangan po tayo ng may tamang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Amen? Panaksan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, gawin po natin ang 2024. Huwag tayong umasa sa swerte, bagos umasa tayo sa biyaya ng Panginoon. Isahan po natin yung ugnayan natin sa kapwa, sa Diyos ng tama, at ating po mga ginagawa ay naugnay po sa mga aral ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Kaya sa darating na Biyernes, inasahan po ng Panginoon na marami kayong huling dadalhin dito, 2, 3, na meron kayong angkay muli, mapupunan po yung ating likha covered card.